Pinakamalas na bagay sa loob ng bahay na nagiging dahilan po ng wealth draining ninyo at sunod-sunod ng kamalasan kapag ganito ang nagagawa ninyo. Lagi na lang paulit-ulit sa tahanan ninyo. Kung mahilig ka sa ganitong mga video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share mo na rin para malaman ng iba ang kanilang mga swerte sa buhay. Pinakamalas na bagay sa tahanan na nagdudulot ng wealth draining o grabeng kamalasan. Unang-una po sa mga ito ay ang mga bills na kinakailangan natin bayaran. Ano ba yan? Halimbawa po dumarating ang bill ng kuryente, tubig o kung ano pa mang kinakailangan natin bayaran. Kapag yan po ay dumating, sikapin po ninyo na huwag itong lukutin. Dapat ito ay nakatuwid at hindi dapat lukot-lukot at kung saan-saan lamang ninyo inilalagay. Kapag ang mga bills ay lukot-lukot, yan po ay nangangahulugan ng tangled energy. Kaya lang, dahil yan ay bills, mangangahulugan din yan ng hirap itong mabayaran. Samantalang kung yan ay nakatuwid, nakalagay ng maayos sa lagayang kulay puti, at ilagay ninyo sa west area, lalo na po yung bill ng kuryente, yung bill po ng kuryente ninyo mga madam, mga sir, telepono ninyo o kung ano man bill yan na mayroong papel na nagpapahiwatig ng inyong mga kinakailangan bayaran sa buwan, ilalagay sa west area yan. Okay? Doon, hindi ito maa-activate at mababayaran ito ng maayos. At hindi ito aakit ng kamalasan sa inyo. Okay? Kapag dumating ang mga bills ninyo, ilagay sa maliit na lagayan, iayos po. At huwag itong isama mga madam, mga sir, sa nakapatong-patong na mga bagay. Kasi bills po yan, mangangahulugan niya na patong-patong din ang babayaran mo. At huwag mong lulukutin po kasi mahihirapan kang mabayaran ito. Tangled energy po ang tawag dyan. At isa yan sa nagdudulot ng grabeng kamalasan. Okay? Sa mga hindi po pamilyar, mga madam, mga sir, ang mga bills po ay mayroong tamang area na pinaglalagyan para hindi ito ma-activate at ito po ay mabayaran ng maayos. At hindi ito magdulot ng wealth draining sa inyo. Sunod, na pinakamalas na hindi ninyo alam or marahil hindi ninyo alam na nagdudulot ito ng grabeng kamalasan. Ito po ay ang mga resibo ng ating pagwi-withdraw sa ATM o kung saan ka man nagwi-withdraw. Kapag ikaw po ay magwi-withdraw sa ATM, merong resibo yan mga madam, mga sir. Kung ang resibo po ay hindi na ninyo kailangan, okay na, ito ay itatapon na ninyo, ito ang pinakaunang-una mong gagawin. Huwag mong ilagay sa wallet or bulsa or bag mo. Okay? Sunod po, huwag niyong ilalagay sa bag ninyo, sa wallet ninyo at kapag tapos po ninyo na mag-withdraw, punitin ninyo yung resibo kung ito ay hindi na kailangan. Okay? Ang mga resibo po ng pag-withdraw natin sa ATM o sa bangko, ito po ay nangangahulugan ng wealth na nawala sa atin. Okay? Withdraw natin, kinuha natin doon sa pinaglagyan natin ng pera natin. Wealth yan na nawala sa atin o wealth na lumabas sa atin. So, kinakailangan yung resibo niyan, punitin po para maputol at hindi maubos ng pag-withdraw yung pera na nandoon na naitabi na ninyo. Okay? Yung iba, tinatago pa nila hanggang ngayon yung mga resibo ng kanilang pinag-withdrawhan. Mga bana, mga sir, kung yan po ay hindi na ninyo kailangan, punitin po ninyo yan. Kailangan po punitin yan para maputol yung tuloy-tuloy na pag-withdraw kung hindi naman kailangan. Okay? Kasi nagdudulot yan ng wealth leaking. Kung nakatago pa yan sa tahanan mo, punitin mo po. Punitin lang, huwag sunugin. Okay? Kaitin siya bago siya itapon. Okay? Ilan lamang yan sa mga bagay na nagdudulot ng grabeng kamalasan na meron pa sa tahanan ninyo.
Hanapin po ninyo yung mga bills ninyo, baka nakasuksok yan sa mga sulok ng tahanan ninyo. Punitin nyo na or sunugin nyo na kung hindi naman kinakailangan na. Okay? Kasi po may mga bill talaga na tinatabi dahil kinakailangan ito or baka hanapin ito. Ngayon, kung hindi naman na kailangan, alisin nyo na yan mga madam, mga sir. Punitin po muna ninyo bago ninyo yan sunugin. Okay? At sunod po, yung mga resibo ng mga pinagbilihan natin. Kung yan po ay tapos na kayong gamitin at hindi na ninyo kailangan pa, pwedeng alisin nyo na sila dahil nagdudulot din yan ng draining energies. Okay? So kung hindi naman na kailangan, alisin na. Kung yan ay kailangan pa, itabi, ilagay sa maayos na lalagyan at ilagay sa isang area. Huwag hayaan na lukot-lukot. Okay? Nagdudulot yan ng grabeng kamalasan. So ilan lamang po ito mga madam, mga sir na dapat alam ninyo dahil nagdudulot po ito ng grabeng kamalasan. Okay? Para po sa comment ni ma'am, ayon po sa comment niya, ano yung mga halaman na growing. Una-una po babanggitin ko na desert rose. Okay? Ang desert rose po mga madam, mga sir ay swerte yan. At napakaganda ng bulaklak niyan mga madam, mga sir kasi matagal malaglag ang bulaklak niyan. Matagal malanta. Kung yan ay itatanim natin, swerte yan para sa atin. Pero kung kayo ay matatapatan yan, malas yan mga madam, mga sir dahil sa loob ng isang taon, konting inches lang ang inilalaki niyan. Okay? Ganon ang mangyayari sa iyo kapag natapatan ka. At marami pa pong iba na slow growing plants. Pwede ninyong tingnan yan sa online kung ano yung mga halaman na yon. At lagyan nyo ng herbs, mga madam, mga sir, kung may makikita kayo na nakaharap sa inyo. Okay? Lahat po ng mga money plants na nagdudulot ng swerte mga madam, mga sir, may downside yan. So kinakailangan makounteract natin yung downside nito. At para po sa comment ni ma'am, tinatanong niya na kung may nakatanim na dragon fruit at cactus sa harap ng bahay, para po sa hindi nakakaalam mga madam, mga sir, ano po, ang cactus po at ang dragon fruit ay magkaiba. Okay? Ang cactus po ay isang uri ng halaman na ginagamit bilang pamprotection. Okay, pamprotection talaga ang cactus. Marami pa pong pwedeng gawin sa cactus talaga. Pag-ingatan nyo po ang paggamit ng cactus mga madam, mga sir. Kinakailangan kung maglalagay ng cactus. Cactus muna po, mamaya na si dragon fruit. Okay? Cactus. Okay? Kailangan wala itong natatapatan na tao. Halimbawa po, nilagay mo ang cactus sa area ng tahanan mo. Tingnan mo, wala bang natatapatan na tao? Yung tao ba na yon, kapag umupo yung membro ng pamilya mo, hindi ba nakatapat sa kanya yung cactus na yon? Wala bang pintuan, kwarto na natatapatan ng halaman na cactus? Okay, kasi magdudulot sa kanya yon ng intense energies. Kung sa labas mo ilalagay yan for protection yan, mga madam, mga sir, pwede mo itanim yan. Tingnan mo lang na maigi kung sa labas ng property itatanim, dapat hindi nahaharangan ang daanan mo o yung entryway mo para hindi magdulot ng blockage sa'yo yan. Okay? At tingnan mo rin kung wala bang mga pintuan na natatapatan nito kasi po, kung minsan yung negative energies pwedeng mag-bounce back sa'yo yan. So kinakailangan tingnan mong maigi. At kung sakali na meron man, pwede mo namang lagyan ng iba pang mga halaman yung cactus para mabalanse ito. At hindi ito magdulot ng negative energies or walang bounce back ng energies. Okay? Para po sa dragon fruit. Okay? Ang dragon fruit po mga madam, mga sir, isang uri po yan ng swerteng halaman. Okay? Swerte yan kahit pa sabihin nyo may tinik. Ang paraan ng pagtatanim nito, kung nais ninyo na itanim yan sa harap, ilagay ninyo sa left side. Okay? Sa dragon side po. Doon nyo ilagay yung halaman na yan, yung dragon fruit, no? At titingnan nyo lang din mga madam, mga sir, na hindi ito nakaharang sa entryway ninyo. Okay? At pataas po, lalagay niyo ng trellis yung dragon fruit niyo para pataas ito. Okay? Hindi siya, wag niyo hayaang gumapang yan pababa. Kailangan nakataas. Swerte po ang dragon fruit mga madam, mga sir. Kailangan kapag tinanim, titingnan hindi nakaharang sa entryway ninyo. Okay? At para po sa comment ni ma'am, siya daw po ay may aloe vera plant sa kanyang front door. Pwede ba ito? Ang aloe vera plant po kasi isang uri ng healing plants. So, pwedeng ilagay yan sa front entry ninyo, lalong-lalo na kung sa tingin ninyo na kinakailangan ninyo itong ilagay.
At kung wala namang anumang nangyayaring negative energy sa'yo, pwede ilagay ang aloe vera. Titingnan nyo lang po na dapat kapag nakalagay ang halaman na ganito na may tinik, dapat po walang natututukan ito na membro ng pamilya ninyo kasi may intense energy yung mga tinik nito. Okay? So ilan lamang po ito mga madam, mga sir, na dapat alam ninyo dahil nagdudulot po ito ng grabeng kamalasan. Okay? Mahalaga dito, alam ninyo ang ginagawa ninyo sa lahat ng bagay na meron sa bahay ninyo. Dahil kung minsan, ito yung nagiging dahilan, kaya't hindi ka nakakaalis sa sitwasyon na meron ka. Okay? So subukan mo na itama ang lahat ng mga bagay na pwedeng magdulot ng hindi magandang enerhiya sa inyo para makikita nyo po kung ano yung magiging resulta nito sa buhay ninyo kapag naiayos nyo na ang mga ito. Okay? So palagi natin tatandaan mga madam, mga sir, mahalaga po ang kaalaman sa lahat ng bagay. Kasi dito nagmumula ang kamalasan kapag hindi mo alam ang gagawin sa mga ito. Okay? So maraming salamat po sa panonood. Kapag kayo po ay nais magtanong, comment lamang po kayo. Kapag yan po ay aking nabasa, yan po ay aking sasagutin. Maraming salamat po.